Dahil nga nailatag na ni Sukuna at ni Yuta ang kani-kanilang mga barrier techniques, nagsimula ng maglaban ang kanilang domain expansion habang nagkakaroon naman sila ng duelo sa loob nito. At sa gitna ng paglalaban ng dalawang pinakamalakas na natitirang sorcerers na ito, nagkaroon ng resulta na hindi inaasahang pangyayari. What is up you guys? It is the Updated Weeb at kalalabas lang ng spoilers para sa Jujutsu Kaisen Chapter 262, kaya wag na nating patagalin at simulan na natin ang talakayan. Nakita natin sa previous chapter na bago nga magkaroon ng clash sa gitna ng Malevolent Shrine at ng Infinite Void ay nagkaroon muna ng explanation kung anong mga nangyari at kung anong mga hakbang na ginawa nila para makalipat ng katawan si Yuta. Now in the very first page naman ng ating spoilers para sa chapter 262 ay nagsimula na ng mailatag completely ng dalawang ito ang kani-kanilang mga barrier techniques at nakakreate agad sila ng kani-kanilang mga kondisyon para makounter ang barrier technique ng kalaban. Tulad ng ginawa nitong si Gojo sa nangyaring laban nila ni Sukuna, kinondense din nitong si Yuta or sabihin na nating si Yujo dahil combination ng Yuta at Gojo. Ang effective range ng kanyang barrier technique papunta sa size ng isang basketball lamang. Isipin nyo kung gaano kaliit yun. Mas maliit pa yun mismo sa kanilang dalawa, and nangyayari lamang ito dahil magkaibang dimensyon sa loob ng barrier technique at sa dimensyon na nasa labas nito. Nabanggit dito na sa pamamagitan ng pagpapaliit ng range ng domain nitong si Yujo ay nagawa naman niyang makapag-create ng isang barrier na kayang i-withstand ang damage na kayang gawin ng Malevolent Shrine for approximately 3 minutes. So I don't know kung isa itong binding bow o isa lamang bang pagbago sa kondisyon ng barrier na tulad ng sinabi ni Kusakabe, pero sa pamamagitan nito ay mawi-withstand ng kanyang Infinite Void ang napakadayang epekto ng Malevolent Shrine. Pero if we take into consideration na ang Malevolent Shrine ngayon itong si Sukuna ay isang incomplete na domain, hindi naman magtatagal ng 3 minutes ang kanyang Malevolent Shrine at magtatagal lamang ito ng 99 seconds. Meaning kung makakasurvive nga ang Infinite Void ng 3 minutes, malalamon niya si Sukuna sa loob ng kanyang domain expansion. Nang dahil dito, nag-create na naman ng isang binding bow or isang kondisyon itong si Sukuna na sa pagpapalit ng kanyang curse technique effective range ay magagawa naman niyang i-eliminate ang 99 seconds limit sa paggamit niya ng incomplete domain expansion. Now there you go, isa na naman tong binding bow mula sa ating King of Binding Bows. Ang dahil dito magfe-fail ang plano ni Yuta na dahil nga sa fatigue, sa injuries at napakarami pang negative na effects sa katawan ni Sukuna ay inaakala niyang kaya niyang magtagal ng 3 minutes na pakikipaglaban dito sa loob ng domain expansion. Natulad na lamang ng ginawa ni Gojo, subalit hindi yun mangyayari ngayon dahil nga sa ginawa na naman ang paraan nito ni Sukuna. Ngayon napakarami din ang magtataka kung bakit napaka-masterful na ng paggamit ni Yuta ng katawan ni Gojo ng kanyang curse technique at especially ang Infinite Void na ang kanyang domain expansion. Pero hindi yun ganun kadali dahil nabanggit dito na bago mangyari ang laban sa Shinjuku ay nagkaroon ng soul swap training maging sa gitna ni Gojo at ni Yuta, which explains why kaya na ding i-pull off nitong si Yuta ang mga feat na ginagawa ni Gojo sa pagpapalit ng kondisyon ng kanyang domain. Habang nagkakaroon ng stare down sa gitna ng dalawang ito ay iniisip ni Yuta na sa loob ng 3 minutes na yon ay idadamage niya si Sukuna enough to a point na hindi na nito kayang i-maintain ang kanyang Malevolent Shrine. Habang si Sukuna naman iniisip na wawasakin niya ang Infinite Void sa loob ng 3 minutes at i-expand niya ang kanyang domain para mapatay niya na finally ang lahat ng mga sorcerer na to. Sinubukang gamitin itong si Yuta ang kanyang blue para hatakin itong si Sukuna papalapit sa kanya at gawin ang mga ginagawang techniques ni Gojo sa pakikipaglaban kay Sukuna way back then. Subalit nagulat na lamang siya nang biglang mag-close in si Sukuna at hindi ito dulot ng blue, nakalapit si Sukuna ng mas mabilis pa sa kanyang inaasahan at habang nilalock in ang kanyang kanang kamay kahit naggamit ng kanyang mga amputated o putol na braso. Nang dahil dito nakapagland ng isang solid na suntok itong si Sukuna sa mukha nitong si Yujo. Nagpapakita lang ito na talagang iba ang magiging resulta kung ang nangyaring laban sa gitna ni Gojo at ni Sukuna ay gamit ang katawan niyang itong napaka-OP na may mas maraming kamay, mas maraming mata at may dalawang bibig. Pero let's also take into consideration na hindi ito inaasahan ni Yujo dahil hindi naman niya alam na meron palang abilidad si Sukuna para i-bypass ang Infinity. Na-realize ni Yujo na kayang gamitin ni Sukuna ang kanyang domain amplification kahit gamit niya pa ang domain expansion. Isang napaka-OP na technique dahil kung kaya mong pagsabay ng dalawang yon, napakalakas mo kahit na nasa loob ka pa ng domain ng isang kalaban. Hindi makapaniwala itong si Yujo habang ito namang si Sukuna ay nakangiti at nagkaroon ng isang evil smile at sinasabing hindi nila alam kung ano ang nangyari sa laban nila ni Gojo dahil maging ang mga crews ni Mimi ay hindi naman nakakapasok ng domain.
And for the very last page, we get to see itong si Rika na hinahawakan ang corpse nitong si Yuta o ang kanyang original na katawan. Ginagawa niya ito habang umiiyak at makikita natin na fully manifested na dito si Rika at nakalabas na ang kanyang mga mata habang nagkakaroon ng isang editor's comment sa pagtatapos ng chapter na nagsasabing Rika fully manifested but... So I guess merong hindi inaasahan na miscalculation sa ginawa nilang plano na paglipat nitong si Yuta kay Gojo kaya nagkaroon ng ganitong editor's comment. However, this is where the chapter ends and sadly meron lamang tayong 7 pages para sa chapter na ito ng chapter 262 dahil medyo masama ang pakiramdam ngayon ni Gege Akutami. And I have a very bad news for you guys dahil magkakaroon tayo ng long week break para sa Jujutsu Kaisen dahil nasabi ni Miyamura na magkakaroon tayo ng 2-week chapter break at hindi lamang yun, lalagpas pa yun doon dahil ang susunod na chapter na ang chapter 263 leaks and spoilers ay marirelease na sa 27th of June. And that is like 21 days mula sa araw na ito kaya almost 3 weeks ang magiging paghihintay natin para sa susunod na mangyayari sa laban. But don't you guys worry dahil for the meantime gagawa tayo ng Jujutsu Kaisen contents na nakadepende sa kung ano ang gusto nyong maging topic. And also here is a color page na nafe-feature itong si Yujo at si Sukuna na mula kay Gege Akutami. Nag-appear din itong si Yuji sa cover ng Weekly Shonen Jump magazine. But I guess that is all for this video guys at huwag kayong mag-alala dahil kahit na matagal na namang antayan nito magkakaroon naman tayo ng full chapter review. Kaya naman to stay tuned, be sure na nakaiwan ka na ng like, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para ma-notify ka paglabas ng bagong video na yon. Huwag nyo na din kalimutang i-follow ang ating Facebook page dahil doon tayo magpo-post ng events, announcements sa ating community as well as our official TikTok account. It is The Updated Weeb and I'll see you guys on the full chapter review.